Alright, dito na po kami ngayon sa The Hague. Nakikita niyo po sa aking likuran. Ayan po, daming tao. At dumating na rin po yung sinasabi lang ex-mayor ng Jensen. Hanapin po natin. Guys, get kami sa guys. Bawal daw dyan, bawal. So, pinagbawalan po tayo. Nandito po tayo sa loob. Pasok tayo dito. Dito tayo. Oh, dito daw po tayo. Guys! Bawal dyan, bawal. Interviewin ko muna yung mga seaman sa nanabi ko ano po masasabi nila sa Magna Carta. Kapo, interview niya kita. Kapo, konting ano lang, ambus lang. Dito tayo. Salo tayo rito. Sabi mo nga sa akin kung kakusapin ko lang po, interview ko lang po yung mga seamans natin kung ano masasabi nila sa panukala ni Rapi Tulfo ng Magna Carta. Since hindi po tayo kinonsultan ni Rapi Tulfo regarding this matter. So tatanungin po natin bawat isa mga seamans natin kung ano masasabi nila sa Magna Carta. Saan ang pangalan mo? Eugene, ang tanong na si Eugene. Eugene, anong department ka? Gali. Gali, ito po ay gusto lang malaman ng mga viewers natin kung ano bang panukala mo, ang points of view mo sa Magna Carta na inihain ni Mr. Rapi Tulfo. Wala, negative. Negative. Walang panggastos dito. Paano bang nangyari doon? Paano bang hatian doon? Maliit lang ako pumunta sa South David sa barko. Pumunta sa Pilipinas, hindi na magagamit yan dito. Magkano 20%? 80% sa 80% sa Pinas, 20% lang dito sa ano. Pero hindi ka pabor doon? Hindi pa. Ayan Senator, ayan po, isa pa lang po yung interview ko. Pero majority kung tatanungin niyo po ako, halos lahat po ng seamans na nasa barko, nakausap ko na po. Hindi po rin sila sang-ayon. Gusto lang po namin may parating sa inyo na yung batas na ginawa nyo is karamihan po ng mga seamans hindi po sumasang-ayon. Kaya po kami nandito ngayon para po maipaalam sa inyo na sana po mamiendahan nyo na mabago po yung sistema na yan. Kasi po last week na topic na po namin yan na kung ang lahat po ng seaman ay ganyan gagawin nyo, hindi naman po yata tama. Sana po mapag-aralan nyo pong muli. Kami na po nakikiusap lang kasi kayo pong gumagawa ng batas para naman po pag-aralan ng gusto. Ito po, tatanungin po natin si Kapo. Kapo, ano po masasabi mo sa Magna Carta? Naku, talagang pahirap po Every nyo 80 nasa pamilya. Tapos 20 sa amin. 20%. Hindi mo mabibilin, gusto mong bilhin kung may bibilin ka. Saka, pag ipinadala na natin yun doon, hindi na mababudget. Swerte ang pamilya na marunong mag-budget ang asawa at ang mga. Pero hindi naman ho lahat pare-parehas. Ngayon, kung halimbawang uuwi kami at wala kaming dala sa 2 buwan o 3 buwan namin bakasyon, negative ulit bago kami makasakay. Kaya, yung Magna Carta isang malaking kalokohan po yan. Sana po ay mabagyan ng tamang proseso po yan, Magna Carta na yan. Okay, salamat po Kapo. Ayan po, Senator, pangalawa po na sa interview natin. Malaking hindi po tama talaga yung naging desisyon. Kaya inihiling po namin na pag-aralan niyo po ulit. Hindi po namin alam kung paano niyo muna na ipasa yung batas na yan, kung mga asawa po ba ng mga seaman ang kinausap nyo, dapat kami mga seaman po ang nakausap nyo. Para po, kahit man po sana 40 o 60 or kalahati man lang, 50-50, wala po. Ang nangyari po, 20 na sa 8 sa kanila. Kung may, ako, halimbawa, bibili po ako ng internet card. Paano po ako makakabili kung sinahod ko is 20% lang? Hinahati niyo po, kasi lamang po sa may bahay namin, hindi ko po sinasabi na lahat ng mga babae maaaring magloko kung sakasakali lang. Pero marami po tayong history na ganyan. Gaya po na sinabi ko last week na yung history po nung ganun. Dapat po mabago. Kung pag-aralan niyo po muli para po mamiendahan natin yung batas na yan. Maraming salamat po. Kapo, salamat ha. Okay, thank you.